Number 3, the last and final, patience in promises. So hindi lang tayo patient sa mga problems. Hindi lang tayo patient sa ating personality. Kasi hindi pa tapos si Lord. Patience in promises. Anong sabi ng Habakkuk 2:3? Though it may tarry, talagang tatagal, wait for it, because it will surely come. Ang Biblia mismo nagsasabi sa mga pangako ng Diyos, minsan tumatagal. Nagkakaroon ng divine delay. Pero nung sabi ng Bible, wait for it because it will surely come. Darating yan. Ito yung tinatawag nating, meron tayong steadfast patience, sacrificial patience. Ito yung tinatawag nating strengthened patience. A love with trust. Tandaan po natin ito. Marriage is built on promises. Nabuo ang relasyong mag-aasawa sa pundasyon ng mga pangako. Kaya nga nagkaroon ng ikasal tayo, meron tayong vows of marriage. All marriages are built on promises. All marriages are built on vows before God. To love, to honor, and to cherish each other. Lahat yan pangako. At real talk lang. Minsan yung mga pangakong to love, to honor, to cherish, may mga time talaga na nadidili yan. May mga pangako tayong inaasahan sa ating asawa na parang ang tagal. And that is part of the pillar of patience when it comes to promises. Challenges may arise. Delays may arise. And that is the test of our patience and commitment. Napangakuan kang bibigyan ka ng magandang kinabukasan, house and lot, sasakyan, lahat ng bagay, lahat yan ay totoo, subalit may mga tamang panahon, tamang oras at pagkakataon yan. Kaya kung mahal mo yung asawa at mahal mo magiging pamilya mo, kailangan mo ang patience when it comes to promises. Kung paanong naging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin, it is a must for every couples, for every marriages, to remain faithful to each other with endurance and with love. Integrity in times of adversity. Na kahit anong dilubyo, anong pagsubok, anong bagyo, anong baha, anumang problema dadaan niyo, kapit kamay, na mananalig at magtitiwala tayo ng ating asawa'y regalong nang galing sa Diyos, sa binigay sa atin ng Diyos, hindi para masira ang ating buhay, kundi para mabuo at gumanda ang ating buhay. Kailangan kang manalig at magtiwala. Nang sabihin mo sa altar ang isang pangakong, till death do us part, patunayan mo yan. That is the very foundation of your marriage. Built on a promise, built on a vow na sinabi natin sa harap ng Diyos, sa harap ng ating pastor, sa harap ng ating pamilya, mga kaibigan, palpal, till death do us part. And that is integrity in times of every adversity. Na kahit anong daanan ninyong adversity o problema, mananatili kayong tapat sa isa't isa.